sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sa lahat po ng mga matataas na opisyal na nagbigay po ng pahayag, dyan po sa Tacloban shooting, si BP Sara lang po yung may sense. Si BP Sara lang po yung alam nyong na may plano kung sakali po na siya po ang maging pinuno ng bayan. Alam nyo po na may gagawin po siya para po matigil permanently yung mga banta sa seguridad ng ating mga estudyante, no? Yung iba po ano lang yung iba parang automatic nakikiramay lang, nalulungkot lang, ah pansamantala, yung hindi po pwedeng matagal, 'di ba? Yung higpitan yung sila po in general terms yung pag may na mga sakuna, nalulungkot kami, nakikiramay kami, dapat hindi nangyayari ito. Ganyan po sila eh. Yung mga matataas na opisyal natin, ganyan po magsalita. Samantalang si BP Sara lang po ang may sense. Siya lang po yung nagsasabi na ano yung mga dapat gawin para maiwasan. Siya lang po yung talagang may, as a leader, dapat may vision ka, hindi lang po na reactor. Ang problema po sa mga leaders po natin, nagre-react lang po sila sa masasamang balita. Paano na? Ha? O ito po, Golden Voltes 5 po to. Gold po to, kaya okay. Golden Voltes 5. Voltes 5 yan. Kayo naman, no? Oh, di ba? Pag-uusapan din po natin, eto pong si Marcoleta, pinagpipilitan po ng PNP ngayon, nagbigay po ng pahayag yung PNP. Wala naman daw pong utos sa kanila. Wala naman pong utos sa PNP na arestuhin si Marcoleta. Ayan. Pwede po ito. Naniniwala po kami na wala pong utos, pero ano po yung dahilan? Di ba? Kung nanahimik po si Marcoleta, kung siya po ay hindi niya at yung Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo siguro, ako yun yung nakikita ko eh. Yun pong mga Iglesia ni Cristo, nag-ingay po, nag-post po sa mga social media na wag niyong galawin si Kadante Marcoleta dahil hindi kami mananahimik. At saka yung importante po yung yung kanilang pangkalahatang tagapamanihala. Pasensya na po kung mali yung tawag ko kayo na po mag-correct. Pangkalahatang tagapamanihala at tagapamahala na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagsalita po siya na we are one. Oh. Ayun yung sinasabi natin na hindi po uubra na sabihin nyo lang, hayaan lang kayo. Kasi kung kayo lang po, kung hindi po magpaparamdam yung mga Iglesia ni Cristo, baka nakakulong na nga si Senator Marcoleta. Yan po yun eh. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Alam nyo po, ito nakikita po natin yung diskarte po ng mga prosecution. Dito po tayo muna sa usapin ng pre-trial. Makikita po natin ang takaw po sa media coverage neto pong kampo ng prosecutor. Ang dami po nilang sinasabi. Samantalang mula po dito, iba po talaga yung trabaho ng ng
gusto mo lang talagang mag-project. Projection lang po yan eh. Sa usapin po ng kinain ng buhay ni Attorney Season si Luis Tru. Oh, tinanong po si Luis Tru, totoo po ba na kinain kayo ng buhay? Di po ba? Tatawanan mo lang yan kung hindi totoo eh. Pero yung ang dami mong paliwanag. Fake news po yan. Nakaisyo fake news. Huwag daw maniniwala sa sabi-sabi. Ha? Oh. Tapos, hindi, wala po. Wala pong video dahil lihim eh. Closed door po yun, closed door. Ito po, mula po sa kanila, sa mga naririnig po natin. Yung politiko po o tsaka yung abogado channel, sila po ang nagsabi, hindi po mula yan sa kampo ng mga Duterte. Hindi po yan mula sa kampo ng mga Duterte supporters. Yung nagsabi na kinain ng buhay. Diyan po yung galing sa bilyonaryo. Tandaan po ninyo, hindi po natin kakampi ang bilyonaryo na yan. Minsan na pong binanatan ni BP Sara yan eh, di ba? Sabi ni BP Sara sa Bilyonaryo Channel, kayo ba mga bilyonaryo? Bakit lahat ng mga picture ko sa inyo ang papangit? Namimili kayo ng mga pangit na picture ko. Yan po, hindi po natin kakampihan. Yung nagsabi na kinain ng buhay ni Attorney Season, itong si Luis Tru. Ngayon, nung tinatanong si Luis Tru, ang dami pong sinasabi. Hindi ako papayag na kakainin ako ng buhay. Oh. Hindi ako papayag na kakainin ng buhay ang pagtatanggol sa mamamayang Pilipino. Pucha, kung ano-ano na eh. No? Fake news po yan. Fake news? Balita ba yan? Opinion niya nung abogado. Bakit maraming naniniwala? Alam niyo po sa mga yung tindig pa lang eh. Nakita niyo po ba yung si Attorney Sheila Season? Tindigan pa lang po eh. Ito si Luis Tru. Akala mo magpa-passion show ng mga matrona. Akala mo may passion show sa Malacanang eh. Ng mga matronics beauty. Pero si Sheila Season po, si Attorney Sheila Season, nakita nyo naman po yung pormahan. Wala pong talagang serious. Pinapakita lang po na serious. Tignan nyo po ang sagot ni Luis Tru. Fake news, hindi ako kinain ng buhay, hindi ako papayag na kainin ako ng buhay. Ang dami. Isang press con po para sagutin lang. Oh. Samantalang si Sheila, alam niyo po, parang irritable pa eh. No comment. No comment po siya. Siya na po ang pinupuri ha. Siya na po yung kumbaga kay Luis Tru, hindi siya sanay. Hindi siya sanay na nababara-bara siya. Siya na pinakamagaling sa mga congressman eh. Yung the fact na nakakaporma si Kapunan, alam niyo po, sa totoo, yung naunang mga impeachment trial, yung chief prosecutor na congressman po, siya po ang nangunguna. Daig pa siya ni Kapunan, pormahan pa lang, mukhang si Kapunan pa yung chief eh. Dapat alalay lang sila Kapunan, pero napilitan po. Uminitan ulot, niregla po si Kapunan dahil sa kapalpakan ni Luis Tru. Siyempre hindi sila aamin, di po ba? Bakit naman aamin? Tignan niyo po yung taong sanay po na nananalo. Tignan niyo po yung tao na sanay po sa asunto at sanay na ipanalo yung kanyang asunto. Yung itsura po ni Attorney Season. Wala po sa kanya, no comment. Hindi yan kaya ako narito, hindi dahil para dyan sa mga lintik na kinain ko siya ng buhay. Sanay po akong kumain ng buhay. Yun po yung dating nung Attorney Season eh. Pati yung mga kasuotan niya, talagang formal na parang handa kaming makipagtagisan ng talino.
O, masyado silang concerned sa maliliit na bagay. Etong mga prosecutor, bakit hindi nagpapakita si VP Sara? Bakit hindi siya sumasagot? Ganun pa rin dialogue nyo. Totohanan ng laban to, hindi na po propagandahan to. Lagi pa rin, hindi ba siniseryoso ni VP Sara? Kung hindi siniseryoso ni VP Sara, yung impeachment trial laban sa kanya, dapat ang kinuha niya lang. Ang kinuha niya na lang ng mga abogado, sila Attorney Gadon. Kasi hindi. Sino pa ba yung mga attorney na ano? Nakita niyo po ba itsura ni Attorney Season? Kung gaano ka big time yun? Salamat po sa naka-appreciate ng mic natin. Voltes 5 po. Yan. Golden Voltes 5 po yung ating mikropono. Seryoso po sila, kaya seryoso po yung mga abogado, si POA. Ang layo naman ni POA dito kay Kulot. May bago na palang spokesperson yung prosecutor. Ilang araw ka na palang Kulot, tinanggal. Kulot, ilang araw ka pa lang. Tignan niyo po yung bagong spokesperson nila. Saan ka nakakita? Sangkatutak po ang congressman. Nag-hire pa ng panibagong spokesperson. Nakakahiya po. Ayan po, sa mga actuation po nila, diyan nyo po makikita na sukong-suko po sila. 300. May nagpakape ba? Ayun, may nagpakape. Thank you very much po kay Josephine Pascual na nagpakape po ng $3. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Pascual. Ayan. Okay. Hindi, ito po mikropono ko. Ito po yung, siyempre, birthday month ko po ngayon. Pinapaalala ko lang na kahit tayo umiidad, dapat yung pagiging bata natin ay nariyan palagi. Wag po, age. Ang age po is a number at yan po ay tuhod lang. Pero dapat yung pag-iisip natin, manatili po tayo na isip bata. Yan po ang sinisimbolo ng aking mga mikropono na Voltes 5 ngayon, kahapon Mekanda robot eh. Okay. Ibig sabihin, mga kapatid, na nahihiya po ako para sa House of Representatives. Spokesperson na lang nila ng impeachment. Kukuha pa po ng mga magagaling na abogado para maging spokes ng impeachment. Bakit? Hindi ba kaya ni Kulot? Tignan niyo naman yung sinabi ni Kulot. Tunog lata. Puta, sino nakakaunawa ng tunog lata? Ang point ni Kulot dun, ni Attorney Kulot, banatan yung presentasyon ng kabila. Pero wala po, walang dating. Tunog lata, walang dating. Kaya, kaya lang po nahihiya po ako sa pamunuan po ng mga congressman. Wala na ba talagang magaling sa congressman? Bakit po nag-import pa kayo ng mula po sa labas? 300 plus kayo. Nahihiya po ako pa maging congressman. 300 plus na congressman. Walang magaling sa inyo maging spokesperson? Walang may kakayahan sa inyong magpaliwanag na nagaganap diyan sa pre-trial? Arman Peru, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Nakakahiya po bilang congressman yun. Bakit mag-i-import? Spokesperson na lang po, i-import nyo pa. Kinakain na nga ng buhay yung chief prosecutor eh. Pati ba naman spokesperson, mag-import pa kayo? Ang bago po nila spokesperson ay eto po. Ano ba pangalan? Magaling daw to na abogado. Yun na nga eh, yun ang masakit dun eh.
Hindi na ba umuubra sila Ortega, sila Adyong, sila yung mga iba pang congressman ang daldal ng daldal? Para ninyong inamin na pagdating sa mga legal, mga banban kayo. Ito po ang kanilang bagong spokes, si Jay Tolosa, new spokesperson for the House Prosecution Team. Nakakahiya po bilang congressman. Walang magaling sa inyo. Hindi naman po makikipagbabag. Spokesperson lang. 300 kayong congressman. Nag-import pa kayo ng spokesperson. Bakit kasi nilagay nyo si Kulot? In the first place, bakit kasi si Kulot ang nilagay nyo? Ano ang sinasabi ni Kulot? Bakit hindi nagpapakita si BP Sara, tulog lata? Ano ba namang klase? Kasi ang layo po kay POA. Si POA po spokesperson eh. Noong team ni BP Sara, ang layo po. Pinag-uusapan ni POA, kaso. Pinag-uusapan ni Kulot, lata. Pucha yung ano lang yung pinupok. Simple, hindi marunong managalog. Ano magiging spokesperson yan? Itong Tolosa, hindi po siya congressman eh. Nakakahiya po. Kaya ganyan ang mga sagot nyo. Ang mga sagot ninyo, tunog lata, ano yung meron pang sinabi yan si Kulot na English na hindi translate niya sa Tagalog, ang layo eh. Tignan nyo bigyan ko kayo na halimbawa. Pwedeng mag-Tagalog, pwedeng mag-English. Ang galing ni Sheila. Sabi niya, illegal na ang ginagawa nyo. Dahil ang pagsabpina sa mga dokumento ni BP Sara ay trabaho na ng impeachment court at naisampanan ninyo sa Senado kaya ang Kongreso ay walang jurisdiction dito. Kaya wag nyong baluktutin ang batas. Kaya pala re-reglahin talaga. Nagre-request po, nagpapasabpina si De Lima. Yan ang sinabi namin sa inyo. Napakaraming abogado diyan sa House of Representatives. Ang kinuha ninyo, si De Lima, si Sel Jokno. Diyos ko. Pwede lang po si De Lima at si Sel Jokno doon po sa bawal kayong kontrahin. Wala po makukontribute yan, dalawa na yan. Sa totoo lang po. Dapat po, ang dami pong abogado sa House of Representatives. Bakit hindi silang kinuha nyo? Bakit pinagtiyagaan nyo si Sel Jokno at si De Lima? Pwede lang po si De Lima at si Sel Jokno pag nagsasalita sila, bawal silang kontrahin. Maliit lang talaga ulo ni Voltes 5. Maliit lang po talaga ulo ni Voltes 5, hindi po siya headless. Lalamunin talaga kayo ng buhay. Di ba? Okay, punta pa tayo rito. Ito, bago tayo pumunta dyan kala BP Sara, sa main topic natin, isang pasakalye pa. Masyado pong concern ngayon itong si Eric Tulfo. Yan. Ang pinagkakaabalahan po ni Eric Tulfo, yung pagsasabatas po na no work, no pay policy. Alam mo, Eric Tulfo, ang laki ng inatas sa'yo para abalahin mo yung sarili mo sa no work, no pay policy. Ipaubaya mo na yan sa chief ng labor, yung chairman ng labor committee. Mag-focus, ulitin ko, Erwin Tulfo, focus tayo, focus.
Focus. Ulitin ko Ikaw ay Blue Ribbon Chairman o Committee Chairman. Ano ang trabaho ng Blue Ribbon? Dadahan-dahanin ko, baka hindi pumasok sa utak mo, Erwin Tulfo. Ang trabaho ang Blue Ribbon ang isa sa pinakasikat na committee. Noong araw, nung napakarami pang abogado sa Senado, nung ang Senado ay siguro 80% ay Senado, 20% lang po ang artista at broadcaster. Pinag-aagawan po ang Blue Ribbon Committee. Bakit? Dahil ang Blue Ribbon Committee ko po ang pinakasikat na committee sa buong Senado. Pinakasikat. Pag napunta ka dyan sa Blue Ribbon Committee, pwede ka ng pampresidente. Kasi makakapagpakitang gilas ka eh. Pinag-aagawan niya ng magagaling na tao noong araw. Dahil nakasentro, ang lahat ng media nakasentro sa gagawin mong investigasyon. Ngayon, ang pinaglalaban mo ngayon, no work, no pay. Anong korupsyon ang involved sa no work, no pay? Binigyan, tanging Blue Ribbon lang po ang ginawa para po, tanging Blue Ribbon lang po ang ginawa para po mag-imbestiga ng mga katiwalian ng mga government official. Bakit aabalahin mo ang sarili mo? Sabi mo nga, ang daming iimbestigahan. Bumalik ka lang sa Blue Ribbon muna. Blue Ribbon lang, sapat-sapat na kami. Wala kang ina-announce na kailan ka mag-iimbestiga bilang Blue Ribbon Chairman. Ikaw ang dapat unahin na wag pasweldohin dahil Blue Ribbon Chairman ka. Blue Ribbon Chairman Committee ka, ayaw mo mag-imbestiga. Anong gusto mong pag-usapan? No work, no pay. Ang daming korupsyon, Erwin Tulfo. Kung hindi mo alam ang trabaho mo, please, ibigay mo na sa iba. Very willing. Gusto nyong magbukas ng kamay sa minority? Ibigay nyo sa kanila yung Blue Ribbon. Para may mangyari pong investigasyon. Alam mo, Erwin Tulfo, pag hindi ka nag-imbestiga dyan, isa lang po ang kahulugan kaya ka nilagay dyan. Dahil alam nila na hindi ka marunong mag-imbestiga. Alam nila na hindi ka mag-iimbestiga. Kailan ka mag-iimbestiga? Wala na, wala. Ayan po ang katotohanan. Hinahamon natin si Erwin Tulfo. Sabi mo, no work, no pay. Magtrabaho ka sa Blue Ribbon. Hindi porkit umaatin ka dyan araw-araw, pumapasok ka araw-araw, nagtatrabaho ka. Trabahuin mo yung inatang sa'yo dahil ang bigat ng Blue Ribbon. Trabahuin mo. Ano po ang trabaho ng Blue Ribbon? Wala pong iba kundi mag-imbestiga ng katiwalian. Mukhang walang balak si Erwin Yun lang po ang gagawin mo, mag-imbestiga lang. Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo po, sa PNP, napag-usapan na ba natin? Yung kay Marcoleta, napag-usapan na. Yun po yun Yun lang po yun. Baka nakalimutan ko na kagad kung napag-usapan na natin. Yun lang po yun. Kung hindi po pumalag yung Iglesia ni Cristo, baka nakakulong na po si Rodante Marcoleta ngayon. Kaya tama lang po yun na nagpa-flex ng muscle yung iglesia na hindi nyo kami pwedeng basta-bastahin. Okay po ako riyan. Saludo po ako sa inyo sa iglesia. Nagpapakita po kayo ng kaisahan. Punta na po tayo rito sa mga pahayag. Una, pahayag ni Kiko Pangilinan.
Eto nakakarindi. Alam mo, Kiko Pangilinan, yung mga pulis, pinakakawalan na kagad pag minor. Bakit? Ayaw nilang makomplikasyon ng buhay nila eh. Ang hihilig ng mga CHR, yung mga human rights, yung mga human rights advocate, ang hihilig po niya magdemanda sa mga pulis. Kaya pag nakita po ng pulis na yung isang gumawa ng krimen, mga akyat bahay, mga naggawa ng mga snatcher, basta mga ganyan po, no? Ano po 'yan? Pinakakawalan na po nila. Hindi na po sila naghihintay ng 8 oras. Bakit? Didemanda sila ng human rights. Dahil yan sa batas ni Kiko. Na 8 oras dapat na turnover na yung mga minor. Ngayon, ano sinasabi ni Kiko Pangilinan? Aba, hindi dapat. Hindi daw dapat na gamitin yung juvenile law para pakawalan yung mga bata. Ibig mo sabihin, i-hold ng pulis yan. Minor yan, 14 at 15. Sa batas mo, bawal i-hold ng pulis. Kakasuhan mo. Kakasuhan ng mga human rights. Kawawa naman pala ang pulis sa'yo. Iba yung sinasabi mo sa nakalagay sa batas. Yan yung problema. Yan yung problema eh. Pati si Kiko Pangilinan ngayon, naghuhugas na ng kamay. Diyan sa batas niya. Oh. Problema, talaga naman mahilig magkaso yung mga human rights na yan. Bakit po problemahin ng pulis? Ngayong, eto na po ang kaso. Before po yan, sunod-sunod po sa Cavite, meron, di ba? May nanaksak. Dalawa, kung hindi ako nagkakamali, dalawang separate na pananaksak o kaguluhan dyan sa Cavite schools. Tapos eto naman, nag-i-inspirean sila, yung mga lokong estudyante, na-i-inspire sila sa mga ginawang kalokohan ng mga ibang estudyante. Kaya po, ang point po dito, no? Dapat makita nyo po, meron pong aksyon na magawa yung pamahalaan, hindi po nalulungkot ako. Dapat imbestigahan. Dapat higpitan ng seguridad. Alam nyo, pare-pareho po sila. Tinignan ko po, nalulungkot ako. Dapat hindi to nangyayari. Pare-pareho po yung mga sinasabi po ni Speaker D, ni Senate President Gatchalian. Si Vice President Sara Duterte lang po yung nagtukoy ng mga dapat ginagawa ng pamahalaan. Pero lahat sila nalungkot lang. Lahat sila higpitan ng seguridad. Ano po ibig sabihin ng higpitan ng seguridad? Sige nga, ano po? Ano po ibig sabihin yan? Lalagyan ng sinturon ng buong eskwelahan? Ano ibig sabihin ng higpitan ng seguridad? Alam nyo mga kabataang loko, alam nila. Pag minor de edad ka, hindi ka makukulong. Hindi ka pwedeng ituring na kriminal. Sa batas ni Kiko Pangilinan. Tapos maghugas kamay ngayon si Kiko. Dapat daw hindi pa kawalan. Bakit hindi pa kakawalan? Batas mo yan. Tanungin nyo po yung mga pulis. Tanungin nyo po yung mga pulis na bakit nila pinakakawalan yung mga minor de edad. Ayaw nila magkaroon ng kaso sa human rights. Dahil nakalagay dyan sa batas ni Kiko, 8 oras dapat na i-turn over yan sa DSWD o kaya sa magulang. Kung walang magulang at kulang po yung DSWD natin. Kaya nag-create po to yung mga criminal elements, yung mga anong tawag dyan, yung mga maraming salamat muna kay Noel Abalos. Nakikita kasi ng mga bata na hindi nakukulong yung bata. Correct. Sino po ba nakita natin na nakulong na bata? Akala kasi ni Kiko, yung mga matitino yung mag-interpret ng batas eh. Sino po ang gumagamit? 'Di ba? Ito po, real talk tayo. Alam po natin lahat, yung mga sindikato, ginagamit nila yung mga minor de edad.
Sila yung magiging runner ng mga droga. Sila yung mga akyat bahay. Yung ibang akyat bahay na bata, merong birth certificate eh. Pag nahuli sila, papakita nila na sila minor de edad eh. Tanungin niyo po yung mga pulis, Kiko Pangilinan, mag-imbita ka ng mga pulis. Bakit pinakakawalan? Tignan niyo yung mga record nila. May nakulong ba? Saan ikukulong? Okay. Ngayon, ano po yung mga sinasabi nila? Nalulungkot sila, dapat maimbestigahan, dapat mahigpitan ng seguridad. Hindi ko po maintindihan yung higpitan ng seguridad eh. Magbigay po kayo na aktwal. Dapat kayo po mula presidente, Senate President, mag-utos kayo ano yung sinasabi nyong higpitan ng seguridad. Magtalaga ng pulis bawat eskwelahan? O, ngayon pa lang po, pinopropose pa lang po na maglagay ng pulis bawat eskwelahan. Tumututol na si Tinyo. Di ba? Nakikita nyo? Kakampi nila yan si Tinyo. Naku po, tututol na niyan si Laila de Lima, si Shell Jokno, si Tabingi. Naaawa lang kayo, nalulungkot lang kayo. Pinopropose pala na magkaroon ng pulis. May tumututol na kagad nakakampi ninyo. Alam nyo na kung bakit sila tumututol. Okay. Sa actual po yan eh. Sinearch po natin yan eh. Revolving door na lang yung nagaganap eh. Ibig sabihin, huhulihin mo ngayon yung mga bata, papakawalan mo within 8 oras kasi bawal silang makulong ng mahigit 8 oras. Bawal silang hindi pala makulong, ma-stop, maano. Bawal po sila dahil huhulihin eh. Huhulihin yung pulis. Pero tignan nyo po yung statement ni BP Sara. Basahin po natin. Kaya sabi sa inyo, si BP Sara lang po yung may sense eh, sa mga nagsasalita kasi nag-o-offer siya ng solusyon. Yung iba po, nakikidalamhati lang, nalulungkot lang. Nagsasabi lang po na imbestigahan, higpitan. Kami po ay nakikiramay. Tsak yan, yung nakikiramay na yan, di makikita. Doon sa burol. Samantalang si BP Sara po, ito sinabi niya, we express our deep sadness and concern. Oh, 'di ba? Concern siya. Kailangan, lapit lang. Incident at San Jose National High School in Tacloban City, which resulted in the loss of young lives and injuries to learners. As sa ngayon po, 3 yung namatay at 13 po yung sugatan. 40 po yung basyo ng bala na nakita po doon. Ibig sabihin 40, kung tig-isa lang sila ng baril, tama yung nag-comment kahapon eh. Nakapag-reload pa. No, nakapag-karga pa po ng mga bala. Kasi ilan lang yung bala ng bawat isa eh. Our learners must be protected. Ayan. No parent sends a child to school expecting the child to become a victim of violence. Yet, this is not the first time that learners have been harmed, either inside our school or during school activities. With the tragedies that have befallen our learners, including the loss of 2 students, athletes, during a basketball training program, the government must confront the serious gaps in our ability to protect the youth. Ibig sabihin, nakikita po ni BP Sara, pati po yung pagkamatay po nung 2 atleta ng Ateneo, nakikita niya po na may kapalpakan po, may gaps dito po sa pagpoprotekta natin sa mga kabataan. Tignan niyo po yung mga national government.
Wala po silang nakikita kundi nalulungkot kami. Higpitan natin ang seguridad. Ano natin yan, iimbestigahan natin. Okay. So, our learners must be protected from radical influences. Oh, holistic po, hindi lang po yung pamamaril. Radical influences. Impluensya mula po sa mga, alam nyo na, mga taong labas ang wet packs. Taong labas ang wet packs. Whether they come from outside the school, from online platforms, or from individuals who take advantage of vulnerabilities of young people. More importantly, they must be protected from abuse, neglect, and violence within the very institution entrusted with entrusted with their welfare. Okay. This tragedy also exposes the failure of government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Yun yung sinasabi ni BP Sara na ginawa niya dapat sa DepEd na siya po ay may kaso ngayon. Yung pong gumamit po siya ng mga intelligence confidential fund para po protektahan yung mga bata. Ang linaw po niyan. Ginamit niya po yung sa DepEd, gagamitin niya yung sa DepEd para po mag-gather po ng mga intelligence para po maprotektahan yung bata. Protection mula saan? Protection mula sa recruitment ng mga radical groups, recruitment ng mga papupuntahin sila sa bundok. Holistic po eh. Laban po sa mga grooming. Ano po yung grooming? Ito po yung matatanda, mga matandang tao o nasa hustong gulang na tao sa eskwelahan na igugroom po yung mga minor de edad para po maakit. Igugroom po sila para maging karelasyon. Yan po mga grooming po ang tawag dyan. Sa madaling salita, yung ginawa ni Arnold Clavio dito sa minor de edad na si Sara Balabagan, yun po ang halimbawa ng grooming. Mula po sa masasamang elemento. Kinakailangan po kaya po naglagay si BP Sara dyan ng confidential fund. Failure to recognize yung ginawa ni BP Sara, yan po ang resulta. Kinakailangan pong proteksyonan natin yung mga kabataan natin. Mula po sa recruitment, mula po sa mga illegal na droga, mula po sa mga grooming ng mga matatanda sa eskwelahan, teachers, mga jaguar, etc. etc. Kaya may proyektong ganun si BP Sara nung siya ay DepEd Secretary. Pero ano po ang ginawa nila? Inasunto. Inasunto niya. Ginawa po si BP Sara na confidential pa dyan, magnanakaw ka. Pero nakikita niyo po sa kanila, nagdadalamhati lang, nalulungkot lang. Si BP Sara umiisip ng paraan. Prevention. Hindi po magre-react lang tuwing may mga sakuna. Yan po. Ganyan po. Kaya po kay BP Sara, makikita po natin sa pagkakaiba ng statement ng iba, makikita po natin na mas ligtas po ang Pilipinas kay BP Sara. Mas uunlad ang Pilipinas, mas ligtas. Ang dami po. Kaya wag na po tayo magkakamali. Boto niyo yan si Reza Ontiveros. Naku po, saang kodigo kukuha yan? Ng pampalakad niya rito. Tuloy po natin.
Education is not only about academics. What our children learn, who influences them, and the values they carry with them outside the classroom are deeply intertwined with national security and stability. The continuing loss of our lives should serve as a wake-up call to the administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners. Syukran. Tsak yan, wala rin po silang gagawin. Nagdadalamati kami, nalulungkot kami. Sana hindi na maulit. Panay, sana lang. Kawawa ang Pilipinas pag ang presidente mo, sana lang. Sana hindi na to maulit. Sana wala na nagugutom. Sana. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng BP Sara kaysa po sa kanilang lahat. Nakita niyo rin po yung pagkakaiba ni Marcoleta kaysa dito kay Erwin Tulfo. Si Marcoleta, imbestiga agad. Si Erwin Tulfo, yun po ang pinakamasakit na sinabi ni Erwin Tulfo. Mag-move on na tayo. Hindi pa ba kayo, ano yung sinasabi niya? Panay kayo flood control. Hindi lang naman po flood control. Hindi lang naman po flood control ang kung ano ang dapat imbestigahan. Mag-move on na tayo. Ano po ibig sabihin nun? Wala nang magaganap na flood control investigation under Erwin Tulfo. Sayang. Isang beses lang, dami na naman natin natuklasan. Isang beses pala nag-imbestiga si Marcoleta. Tinindihan na nila. Kasi pag nagtuloy-tuloy po si Marcoleta, tuloy-tuloy na expose, hindi po Jollibee yun. Kayo naman, no? Kamukha lang po ng sa Jollibee. So, baka sponsor nun, Jollibee. Alam mo, ano ba, Kenji, isa-isa lang ang 2018 ka ng 2018 eh. 2028 na po tayo. Wag pa ulit-ulit. Mamaya bibigyan kita ng time para Okay, baka may natitira pa po tayong So, alam niyo po si BP Sara, focus po sa kanyang trabaho. Kahit po siya ay binabalasubas, kahit hindi binibigyan ng pondo, yun na lang po eh. Yun pong, excuse me po, siya lang po yung nagpatupad na magkaroon po ng mga satellite offices ang Office of the Vice President. Bakit po? Kada po may sakuna, naroon na kagad. Kasi mayroong satellite offices. Nakuha nyo? Kaya yung pagtatrabaho ng Vice President ng Pilipinas na sinasabi sabi ni Auntie Claire ay biyahe lang ng biyahe. Kala mo si BBM hindi bumibiyahe. Pero hindi, alam niyo po, hindi po sapat yung ganyan. Kung sa labas naman aabangan. Marami po itong mga tutol kasi ng tutol. Naalala ko lang nung araw. Yung may kulay ng buhok na hindi pinapapasok dahil may kulay ang buhok. Tapos inayunan na may karapatan daw yung mga estudyante sa itsura ng buhok nila. Putya, pag ganyan ng ganyan, kako, no? Pag ganyan na ganyan, hinayaan natin yung mga kabataan. Meron akong kakilalang principal. Maaring pilosopo siya, pero nauso po yung mga yung mga
tomboy mga magsusuot, di ba? Sabi nung tomboy, lumapit kasama yung nanay. Doon sa poging principal yun eh. Nag-early retirement para maging vlogger. Sabi ng tomboy, tsaka yung nanay, "Sir, baka pwede po na yung pong anak ko, magsuot na lang po ng panlalaki na, panlalaki na uniforme." Kasi alam nyo naman, no, tomboy po siya. Di ba ganun yung mga nagtatrans-trans, parang tinatanggap na ng lipunan. Sabi ng poging principal na yun, "Okay lang po yan sa akin, Mrs. Total, nariyan kayo, nanay kayo niya, di ba? Okay lang yan sa akin. Basta magsi-CR siya dun sa CR ng lalaki. Ay ita-transfer na lang po namin." O sige po, nasa sa inyo po yan. Kasi mahirap po yan eh, yung overkalayaan pati po. Kaya nga po may uniform eh. 'Di ba? Sa uniform pa lang po, pag hindi po naghigpit, pag kayo po ay pag yung mga principal po inutusan ninyo na wag nang mahigpit. Kasi ngayon, pwede nang hindi mag-uniform yung mga bata, napaka-dangerous po niyan. Kaya po pinag-uniform, malayo pa lang po. Yung mga outsider, pwede silang pwede silang tumalo ng bakod eh. Ano sa tingin nyo ang gagawin ng isang outsider na hindi pumapasok sa eskwela, papasok sa school? Dapat alarmado po kayo lahat yan. Alam po ng komunidad yan. Yung isang bata, o kahit hindi na bata, na outsider, hindi pumapasok sa isang school, tumalo ng bakod para makapasok. Sa history po ng mga school, dalawa lang po gagawin yan. It's either mangingikil yan o mananapak. Manggugulo, di ba? Kaya kung wala na pong uniform, dapat kayong mga magulang ang hindi umaayon sa uniform. Okay po yun, dapat pag ang mga magulang, kayo po dapat na nagsabi, dapat naka-uniform ang mga bata. Marami pong mga bagay na gustong ipatupad ng mga mayayamang politiko. Mga mayayamang politiko po yung hindi naman nila alam yung sitwasyon eh. Kaya po pinag-uniform, tumayo lang po yung isang principal, makita niya kagad, "Teka, oy guard, may outsider dun. Ang dali nyo pong hulihin eh. Ang dali po puntahin kasi hindi siya naka-uniform, ibig sabihin outsider yun." Ang isang outsider po, wala pong gagawin sa eskwelahan kundi manggulo. Hindi po yan pupunta na eskwelahan para matuto, mag-aral. Lahat tayo naging estudyante, di ba? Alam po natin yan na pag may pumasok na hindi estudyante, live po ito. Pag may pumasok na hindi estudyante sa eskwelahan, alam nyo na po ang gagawin yan, manggugulo lang po yan. Kaya napaka-importante po yung praktikalidad ng bakit nyo papayagan na dahil lang sa, kasi po, hindi po para sa mahirap po yun. Lahat po tayo nag-estudyante. Ako po, galing po ako sa hirap. Kasi hodang isa lang po ang uniform ng bata o dalawa lang, palitan lang. Mas maigi po ang may uniform kaysa walang uniform. Kasi tumayo lang yung teacher dyan, may nakitang hindi naka-uniform, outsider yan. Tawag kaagad sa gwardiya. Mas madali po yung pagsuheto sa mga batang manggugulo. Magkakaedad po yan, mga outsider. O tsaka yung mga buhok, di ba? Pag mga long hair, hindi natin estudyante yan, bakit nakapasok yan? Puntahan nyo kagad. Dalhin nyo kagad sa barangay yan. Ganun po yun. Kaya wag po kayo mag-ano na kayo pa minsan, yung mga magulang pa nagsabi, sabi ng DepEd, hindi na daw dapat nag-uniform. Mali po yun. Ako po, wala na ako sa DepEd ngayon, kaya sasabihin ko na sa inyo, mali yan. Yung mga panukalang hindi dapat nag-uniform ang mga estudyante, ay napakamali po niyan. Yung mga wala ng haircut, nako po. Dapat, sige, pag college na kayo, pwede na lahat. Pero hanggat high school kayo, sumunod lang. Kasi mahirapan po rin kayo rin po mahirapan. Pag may naupakan pong estudyante na galing sa outsider, estudyante sa estudyante nga, nagkakagulo na eh. Yung
Mag-i-import pa kayo. Mga practical lang po 'to na sa mga magulang hindi po nila naunawaan minsan. Isa pa, yan asar na asar po ako, nasa DepEd lang ako no'n, eh. Asar na asar po ako nung panahon na pinapanukala nila, kawawa naman yung mga mahihirap. Eh, ano pa natin, pinapayagan pa natin 'tong field trip. Sa biglang tingin, oo nga kasi magastos ang field trip. Pero imaginin niyo po, magkano po ang field trip? Parang ang sinasabi ng mga mayayamang politiko, yung mga Star City, eto sa totoo lang Star City tsaka yung ano Enchanted Kingdom, sa totoo po, napupuntahan lang po yan ng mahirap na estudyante sa field trip. Mahirap na nga, hindi pa makapunta dyan sa mga Star City tsaka Enchanted Kingdom. Huwag nyo lang i-require. Pero wag nyo pong pigilan yung pagpipield trip ng mga mahirap na estudyante. Bakit? Yung mga anak ng politiko, makakapunta yan sa Enchanted Kingdom sa mga Star City kahit anytime gusto nila. Hindi lang nga Enchanted Kingdom Disneyland pa sa iba't ibang bansa napupunta nila eh. Eh yung mahirap pong estudyante, makakarating lang po yan sa field trip. Galing ko mangumbisi, no? Ganyan ako mangumbisi sa mga magulang eh. Dalawa lang po sa akin eh, dalawa lang. Sino po dito sa mga magulang hindi pa nakarating ng Star City? Nung pwede pa sa Star City. Kaya mali din yan na pagbawal niyo yung mga field trip sa Star City tsaka sa Enchanted Kingdom. Mali po yan. Yan lang po ang pagkakataon ng bata na makita Star City at Enchanted Kingdom. Ang dapat bawal yung anong tawag doon, yung pipilitin. Dapat bawal yung i-require yung bata. Babagsak kita pag hindi ka sumama sa field trip. Pero yung field trip dapat, alam niyo po, kasi di ba, bigyan niyo naman ng kasiyahan yung mga anak niyo kahit tayo mahirap. Kaya nga tayo naghahanap buhay. Yan, maganda yung katwiran mo, di ba? Kuntuhan na po tayo yan lang po ang ating topic. Punta na po tayo sa mga normal na buhay.